Yan, hi guys! So we're here at the farm again, doing our landscape. So wala, gusto ko lang i-share yung natapos namin na section dito sa farm. So parang ang naging theme namin dito is, parang gusto lang namin ma-achieve yung parang rainforest siya, yung marami siyang parang thick foliage, lush greens, ganyan. So ito yung concept. So guys, yan. So we wanna make sure na defined yung borders niya. Diba? Kasi yun yung magmumukhang manicured siya. Yun yung magmumukhang siya, parang carefully arranged yung mga plants. So kaya ang ginagawa naming technique, nagbabalag kami dito. Yan, parang merong board para at least yung mga edges sharp. Yan. Tapos syempre ginawa namin pikara, yung magiging dulo ng mga triangles. Tapos gumamit din kami ng peanut plant. And this is very resilient and very good ground cover. Kakapal pa yan, so mas maganda. Tapos ang gagawin mo na lang para ma-define yung edges niya, ititrim mo na lang. Pati itong palibot nito, ititrim mo, ganyan. Tapos syempre yung mga... Guys, ano ba tawag dito sa plant na to? Parang siya, no? Calathea yan di ba? Calathea. So ayaw niya na masyadong maaraw kasi nangyayari, nagre-wrinkle yung leaves niya, parang nagko-close na ganun. So we made sure na meron siyang ample amount of shade, ganyan, yan, throughout the day, diba? Tas paku din, same, itong pakpaklawin, same din, ayaw din niya ng masyadong mainit. So yan, isiningit namin. Tapos guys, medyo challenging din kung saan namin ilalagay yung malaking anahaw. Kasi usually 'di ba pag may mga anahaw ka, nilalagay mo siya sa garden na isang hilera, ganyan, which is maganda siya, 'di ba? Pero gusto rin naman kasi namin gamitin siya sa mga sa mga spot landscapes namin. So ito lang yung naisip namin na may mga practical application siya. Nilagay namin siya towards the back kasi remember, anahaw has very sharp thorns. So at least hindi siya sagabal, 'di ba? So yan guys, nilagay namin siya dyan. Tapos meron din kaming pako na barako. Yan ito. Yan, pakong barako nilagay namin sa tree. Tapos syempre yung aming napakagandang staghorn. Yan guys. So 'di ba? Tapos meron dito kaming fern tree, lalaki yan, lalong magkakaroon ng shade dito. Yan. Tapos ito guys, napaka-sensitive nito sa totoo lang. Itong Sebrina at saka Tegrina. Yan, yung parang nakikita nyo na may mga batik-batik sa side. Tsaka yan, napakaselan yan. Kaya maganda na at least direct na siya sa lupa, 'di ba? Kasi syempre kahit naman anong gawin mo, kahit na gaano kaganda ng media mo, ng soil mix mo, at the end of the day, wala pa rin talagang tatalo pag nakatanim direkta sa lupa kasi hindi talaga siya mau-overwater. Yun kasi yung kalaban niya. Syempre meron kami ditong centerpiece, ganyan. Tapos syempre guys, ginagamit din namin na parang pang-accent din yung mga nakukuha naming mga parang mga puno-puno dito na driftwood, yan. Tapos syempre to add to the design, yung mga pako, nilagyan namin yung mga corners ng mga rocks para magmukha siyang natural, yan. Tapos guys, ito ayaw din niya sa liwanag. So good thing merong shade dito. Yan. So hindi na namin pinaputol yan para at least may shaded edges. Yun syempre itong maganda to Anong tawag nga dito? Likwa kung nga alam. Yan. Ayun guys, likwala pala to. Yan guys, yan, likwala siya. Yan. Tapos syempre, yun din yung barakong fern. Atag dito, yung pakpaklawin nilagay namin, and then yung surrounding pa, ginawa naming fillers, yung mga tag dito tutti frutti. Yan. Yan, nice. Tapos ito guys, intentionally we put it here na madali, malapit lang dito sa border para sa pagme-maintain kasi kakapal yan, and you don't want that. Madali siyang tanggalan ng damo. Yan. Tapos guys, makikita nyo dito, diba, defined yung edges nung aming spot. Kaya ang gandang tingnan. Tapos lalagyan pa namin ng something here, ganyan. At paikot yan guys.
So guys, ito nga palang area kung saan siya nakatalikod, yung itong landscape namin na ginawa is shaded area siya. So pwede siyang, alam mo yung gawa ng activity ng mga nadito sa farm kasi malaking area to. It could easily fit siguro 20-30 people doing activities, team building activities, kaya yan, maganda. So we wanna make sure na kahit yung dito sa likod, nung ginawa naming spot landscape, may mukha siya. Para hindi naman yung parang nakatalikod lang sa'yo yung ano. Kaya yan guys, oh. So, meron din dito sa likod. Kahit minimal lang, pero hindi naman magmumukhang as if lahat nakaharap na doon. Meron din dito sa likod. Yan. Yan guys, oh. Hindi pa siya tapos eh. So, dinidefine pa namin yung borders para mas maganda siyang tingnan. Siyempre, meron kami ditong ano, aglaw, yan. Mga ayaw niya ng araw. So, hindi siya at least dyan maaarawan. Siguro taniman pa namin dito ng konting peanut, yan, para lang ma-define yung border. Mas maging maganda siya. Yan. Tapos guys, 'di ba, marami kaming mga halaman sa Tagaytay na dinala namin dito para at least mas magamit din siya. So, yung mga philodendrons namin na crawler, na kumakapit, ayan, dyan namin nilagay sa mga puno. So, eventually, it'll go up. Tapos yun, mas magaganda siya, diba? Tsaka yun nga pala guys, yun yung ginagawa nila. So para syempre, walang, hindi parang bakante dito, nilagyan na rin namin ng coverage ng tutti frutti. Mabubuhay naman yan dyan for as long as may maganda yung pagkakalagay niya sa puno at saka merong bao. Yan, na ipapako na lang tas kakawaran. Mas maganda siyang tingnan, diba? Yan. Tsaka nga pala guys, as an added tip, ang ginagawa namin, nilalagyan namin ng bato. Ayan o. Ayan. Not only gumaganda yung pinaka-landscape, but at the same time, nakakatipid kami sa ground cover. Kasi syempre, kung tatagdarin mo siya, puro siya, wala siyang bato, maganda. Pero di ba nakakaganda rin kasi yung bato, and at the same time, nakakatipid kami sa halaman. So tinan nyo, oh, yung ginawa namin dito, di ba, may bato, doon may bato. Yan. So para at least kahit papano makatipid kami sa halaman. So, 'di ba gumamit kami ng peanut, yan diyan, 'di ba? So, imbis na magpipinat pa kami dito para lang makumpleto yung yung landscape, para ma-define yung border niya. Lalagyan na lang namin ng bato dito, isa, dalawa. O siguro lagyan pa rin namin ng dito. Yan, isa, dalawa. Medyo malaki-laking bato. Tas doon, yung bungi doon, lagyan namin ng isa pang bato, 'di ba? So, tipid sa halaman. Tas, kumpleto na kagad. Yan, tinutulong-tulong na lang nila na batin yung bato. Yan. Yan, diba? Siyempre, pagka lalagyan pa yan eh. Kasi dito yung balag niya eh. Yung balag niya. So, mamaya guys, papakita ko yung complete look niya. Tapos, dito nga pala may sili. Hindi ko na pinatanggal, sayang naman. Tsaka, hayaan na lang natin siyang mamatay kasi bumubunga siya eh. Diba? Not only it adds to the beauty of the landscape, but at the same time, diba, tipid kasi umuunti yung ground cover na kailangan namin. Yan guys, so kung titingnan natin siya ng malayuan, so ito siya, tingnan nyo ha. Yan. Oh, so as you can see, maganda siyang tingnan. Defined borders, diba? Carefully curated. Oh, taray. Oh, tapos diba yung meron pa kami parang staghorn din sa taas. Yan, diba? Tapos kitang-kita mo dito yung pagka-triangle niya. Which is nice. Kasi sabihin, nag-isipan. Tsaka yan, carefully planted yung mga plants. So this is another spot area na ginawa namin. Tsaka yun nga pala guys, syempre we wanna make sure na on all sides, on all perspective, maganda siyang tingnan. So kung dito mo naman siya titingnan on the other side. Okay, so guys, don't mind this. Ito kasi yan yung mga tambak na halaman pa namin yung nagagamitin namin. So yan, ilalagay nila yung malaking bato, diba, dito para ma-complete yung triangle na ganyan. Kasi ito ay parang pathway ito ng golf cart. Yan, sa farm. Gagawin naming maliit na daan yan. O diba? O nice. O tinan nyo guys. O yan o. So very defined yung triangle dito. 1, 2, tapos dun na bali yan. 3. O. Diba? So on all sides, it's very, very nice.
Diba? Perfect. Yan. Diba? Yan yung frontage niya. Yan. Yun. Tapos dun sa likod. Yan guys, actually may idea ako eh. Merlu, di ba nakakakuha kayo doon kay ate ng Ate Jane? Doon dito sa bakanting lote na to ng saging-sagingan, libre. Magbabayad lang kayo. Yung matataas? Yung matataas. Ilan? Marami? 5? Sige, kuha kayo ng ano, marami pa. Kaya? Pero kailangan ngayon na kasi ang gagawin natin, ito guys. Yan nga pala yung pump room namin. So as you can see, it's an eyesore. So what we'll do is, we'll plant yung mga saging-sagingan dito para matakloban siya. So hindi na siya kita. Hindi na siya eyesore, di ba? Right? Yan guys, so inisip ko kung itatanim namin yung binili naming mga halaman dito. Sayang naman. Yung kapitbahay namin, may may nakukuhanan sila na saging-sagingan, mga yung mga birds of paradise ba yon, saging-sagingan? Hindi naman, malalaki na tayo sa loob. Magkano ba yon? Kaso sayang naman, nasa bagay yung, ano bagay yung kina Ate Jane? Wild na? Ayun nga maganda, wild na birds of paradise. Para talagang full coverage yan, di ba? Yan guys yung i-cover kasi itong area na to maganda tong gawing activity area din kahit papaano So if you put lots of dyan, yung mga birds of paradise na wild, mabilis mapupuno yan. Hindi mo na makikita yung tanks, hindi mo na makikita yung pump room, yung filter room, hindi na makikita. Tapos this area over here could be an activity area for the guests, di ba? Yan, so ito guys yung matagal nang nabilinihan. So we'll utilize it to cover the pump room. Yan, para at least maka-recover na rin siya kasi ang tagal na niyang naka-ball out diyan. So yun. Ball out kasi yan pero ano pa naman, we'll just clean the leaves. Yan, pagagandahin namin and then we'll put it doon sa may pump room doon para magandang tingnan. Say hi, bebe. Yan, tapos guys syempre sinusupervise ko yung natin, yung mga landscapers natin para nakikita ko kaagad yung quality and if there's anything that I want changed or immediate yung feedback. So hindi na sila magpapagod, pati yung plants less stress kasi less yung ball out ulit, tapos tanim, tapos ball out, tanim, ganyan. Tinatanim na nila. So sinabi ko, isang klase lang dapat dito. And then, kung ano man yung kung wala na, o isang klase naman na diretsyo. Yan, diba? Yan. Very nice. Feeling ko maganda ang kalalabasan niya. And then, siguro, on the outer edge, we could probably put croton siguro. Kahit yung mumurahing crotons lang. So that, hindi kita yung mga niya, yung ilalim. Diba? Siguro feeling ko magbigay tayo ng konting tawag dito, easement dun sa pagitan ng wall at saka ng kasi kakapal pa yan eh. Yan, that's nice. Perfect. Yan, tapos eventually tataas yan. Tataas ba yan na mataas sa mataas? Ayun ang sabi ko gusto ko nga yung talagang nagtataas dyan Wala ba tayong tumataas talaga yung hanggang bubong niyan? Aabot yan? 9 to 10 feet, oo, sa bagay, oo. Okay, sige. If ever na lang, pwede naman bumili nung parang isinasabit sa taas, Alin? Parang bumibitin siya na ganon pababa. Ayun. Sige. Magkano yung ganon manaog sa ilog Darrell? Mura lang. Tapos mabilis siya maging lush.
O ayan, pwede para guys, kung umabot man siya ng 9-10 feet hanggang door, pababa na lang tayo dito ng something para maganda siyang tingnan, mas presentable. Right? Tapos ito nga pala guys, yung last few touches, wala na kaming ibang pang ground cover, na ubos na yung peanut namin. So tinaniman na lang namin ng mayana. At least nasa border pa rin siya. It's very easy to maintain pagka kakat mo lang naman yung dulo niya. Yan, nice. Yan, tapos ito guys, para wala na rin siya. So ang gagawin na lang namin, ibababa na lang namin. Basta kailangan, pag tiningnan yan, pasok na pasok yan dun sa line para magandang tingnan. Tapos, na lang, garden shears na lang kailangan dyan to maintain. Ganyan. Tsaka siguro konting pakupa dito sa mga tabi ng mga mga tawag dito, ng mga bato-bato. Yan guys. Very nice. Diba guys, ito yung ginawa nating landscape kanina. Yan So itong area kasi na to, pwedeng gawing activity area. Kasi malaki yung space niya. So imagine, say for example, a small group of people having their team building, diba? You could also use this for, say, small gatherings, ganyan, diba? O pwede rin. So kaya kailangan natin pagandahin tong area na to. Kasi it's flat. The good thing about this area is it is far away from the pool and it's far away from the lodgings. So kung halimbawa gusto ng mga guests na maging intimate lang yung activity dito, that's gonna be fine kasi it's far away from the other guests, diba? Tsaka ito guys, yung sinasabi ko, itong area kasi na to, it's shaded, a bit shaded siya. Yan. So hindi masyadong mainit dito, kaya maganda rin talaga tong area na to. Yan guys, pwede rin nating lagyan ng bato dito sa corner para pang accent, ganyan-ganyan. Diba guys? So, savings pa yan sa amin kasi we no longer have to paint the outer wall of the pump room. Diba? Yan na lang, hintayin na lang namin lumaki. Anyway, maulan naman, so for sure mabilis yung lalaki. Sa corner, maglalagay pa ba tayo ng stone? Yes, maglalagay tayo ng stone tapos siguro lagyan natin ng kahit isang layer lang ng San Francisco dyan na yung mumurahin lang para at least meron konting accent siya. Yan guys, so at least ang maganda kasi dito na kahit naman maliit siya, at least itong pump room namin kasi neutral color siya, so it's color gray. So at least medyo hindi siya ang concern talaga dito is yung tangke. Kailangan medyo mataas yung mapili naming magtatago sa kanya. Itong gray kasi okay pa yan parang medyo it blends in with green ganyan. Pero ito kasi silver or parang ayan shiny siya na kaya kailangan medyo sana may mahanap kami na pwedeng itakip dyan. Yan. So guys, trivia lang, tinan nyo may nabubuhay na parang syngonium. Anong klaseng symbiotic relationship yan? Ano yung symbiotic? Parang biogesic o antibiotic? Sira, hindi. Mga yun, parang relationship ng mga yun, Keme. Parang ito atay commensalism. Diba? May natutunan pa ako. Diba merong mga parang parasitism, yung mga parasites, commensalism, yan, ganyan, yun. Tsareng, hindi ko alam, baka nga mali Yan guys, so ito yung isa pa na nakuha namin dun sa kapitbahay namin. So ang ganda, hindi naman, ang ibabayaran naman, ang ganda ng flower, tas mataas siya, so perfect para dito sa project natin dito. Yan guys, tingnan nyo yung flower niya, ang ganda. Mabango? Ha? Ay, hindi mabango, pero maganda. Yan guys, ito yung isang flower. Para nahingi lang namin dun sa kapitbahay namin. Nice. Yan Teka, lalayo ako para makita. Tsaka mataas siya guys. Yan mataas siya. Yan guys, so at long last tapos na yung ginawa natin. So covered na yung natin, yung pump room. Teka lang. Birds of Paradise. Yan, San Francisco. Yan, diba? Yan.
So hindi na ganun ka-obvious yung sa may tank. Okay na siya. Expand na siya. Ganito naman ang itsura on this side. So perfect. Diba? Ganda. Yan. Nice. So yun guys. So finished na rin yung sa likod. Kompleto na. Yan. Okay. Tapos dito yung kabilang side. Yan. Perfect. Nice.